Grabe oh. Hindi ko pa siya nalilinis guys. Kasi may naglilinis naman na to. Pero pwede ko naman tanggalin to. Ay buti na lang hindi malamig. Tanggalin natin. Pambawas ng yelo. Tinanggal ko lang kasi ito naman guys, may naglilinis naman sa amin na to. Yan. So ito ang resulta ng magdamag na snow. Grabe. Punta lang tayo guys sa mailbox. Grabe. Ang ganda ng aso ng kapitbahay ko. Yan, grabe, tingnan nyo naman yung paligid natin, oh. Wala, hindi na talaga uso ang spring dito sa Calgary. Tingnan nyo. Ang tindi. Check lang tayo mailbox. Yan, feeling ko hindi pa sila naglilinis kasi nga tuloy-tuloy yung snow. So, dito kasi once na pag huminto, yung feeling nila na hindi na mag-snow ulit, saka lang ulit sila maglilinis. Pero grabe guys, no, tingnan nyo, ang hirap linisin yan, kaya nakakapagod yan, kaya nakakaawa din yung mga naglilinis talaga ng mga yelo yan sa labas, kasi hindi biro yung trabaho ng ganyan guys. Yung pagsushovel na nga lang dati, hirap na ako. Ayan. Pero itong kapitbahay ko na to, laging malinis bagay ang tapat niya lagi na yan. Yun o, nililinis niya talaga. Sipag. Tanggal-tanggal niya yung yelo. Samantalang may naglilinis naman. So ito lang muna yung nilinis ko. Yung pag-akyat. Kasi for sure, lilinisin naman yan bukas. Tingnan natin tong mga mail. Tingnan muna natin guys kung ano yung mga mail na to. Okay naman, wala naman ano. Basa naman kasi. Saan? Meron? Nandun pa yung kotse. Ah, Costco. Ah, baka ito yung bagong card namin ni Emma kasi nag-renew tayo. Oo nga, March na pala. Oo nga. Daddy is there. Ayun, so dumating yung aming bagong credit card ni Emma. Sa Costco. Sa Costco. Tag-isa kami. So wala na yung isa? Ganun ba yun? Renew na yan. Renew na to. So kailangan i-activate ulit pala to. Tabi mo na. Okay. So kasi yung tama, sakto din kasi yung isa mo, hindi na gumagana, 'di ba? Nag-error. At least ito, activate na lang natin. Alright guys, so yeah, bibase muna ako and then tuloy natin yung kwentuhan at kamustahin natin sa Emma sa kanyang work from home. First time niya mag-work from home guys. Actually dapat Friday yon dahil nga bukas ay holiday. So yung Friday niya magiging Thursday. Tapos bukas wala siyang pasok. Ang sarap ng buhay. Sarap ng buhay. Yan. So, peace muna tayo guys. Alright guys, so ayan, pakita natin yung harap. Ay, dito ako daan sa kabilang pala. Ayan, pakita ko sa inyo guys yung harap. For sure, hindi pa rin nalilinis to. Kasi nga, wala pa talaga naglilinis. Boom! Ayan. Matindi. Oh, diba? Pero yung guys, yung daan,
tunaw naman na siya agad. Di ba wet snow na kasi siya eh. Pero dito, hindi naman nadadaanan. Kaya, hindi talaga siya natutunaw. Pero yung sa kalsada, tunaw siya agad. Ayan. So, ganito ang sitwasyon natin ngayon dito ulit sa Calgary. Ang saya, di ba? Grabe. Ayan, naka t-shirt lang tayo. Kasi hindi naman ganun kalamig talaga. Ayan. Parang 2 ata ang temperature ngayon. Ayan. Si Sayon tulog eh. Namiss ko yung baby ko. Oh. Tulog ang baby ko, oh. Kaya na pa ta? Ay, wala siyang daycare ngayon eh. So, hindi na namin siya guys dinala sa daycare kasi nga, nandito naman si Emma sa bahay. So, ako na lang yung pumasok kanina. So, dire-diretso na ako kanina. And then si Emma nga, ayun, kamusta ang work mo? Nag-work ka? Siyempre, work from home pa rin. Wow, sipag ah. So yun guys, merienda muna kasi nagluto si Emma ng spaghetti. No? So tingin muna tayo. Anong pwede natin makain pang iba. Pero syempre kakain tayo spaghetti ni Emma. So, ipakita ko sa inyo yung spaghetti ni Emma. Ayun oh. Diba? Parang maliliit yung baby. Yung pasta. Manipis? Yung pinili natin na Oo, sige. Okay, kain muna tayo guys. Good morning guys! Another day. And si Alvin pumasok na. So, meron ako narinig kasi tumutunog. Ano yun? Yung pala, nag-shovel yung mga dito. Under company. So, umaakyat din sila sa hagdan para linisin ang aming daan. Kasi maghapong bumuhos kahapon. So, syempre, yan, may time pa sila. So, yan sila guys. Tinatanggal yung sa mahatan. Ayan. And isushovel ang ating walkway, pathway. Actually, sana matanggal din yung mga black ice. Kasi, nung kahapon, yung last part ng snow, na sobrang tagal nga bumuhos, wet snow na siya. So, di ba magtutunaw or magpuputik talaga yun. Tapos, pwedeng makadulas. Ayan. Minsan may machine sila, minsan ganyan. Pala-pala. Okay guys, so punta tayo ng St. Albert. Yan, so attend tayo ng Station of the Cross. Actually, kakauwi lang natin guys. And kahit Friday may work tayo kasi meron lang kami kailangan tapusin sa trabaho, kaya kailangan namin pumasok. So, pero guys, hanggang 3 PM lang kami. Oops. Yan, so yun guys, hanggang 3 PM lang kami kasi yun nga, tinapos na namin agad. And nahiya na rin naman kami kung mag-stay pa kami. Actually, pinapapili kami kung mag-stay or pero lahat kasi uwi. So wala ka na makakasama sa sa warehouse. Kaya na lang tayo. Nakisama na lang tayo sa uwi. Anyway, punta lang kami ng guys, St. Albert the Great Parish. Kasi kailangan natin ng Station of the Cross. Ayan, so bigay ko yung camera kay Emma. Ayan guys, punta muna tayo sa St. Albert the Great Parish para mag-Station of the Cross. Buti na nga lang, somehow makakahabol pa raw kami kasi kachat ko si Sis Ice. Ayan, medyo tumagal daw ngayon yung liturgy dahil parang siguro madaming tao until now daw naghalik pa raw sa cross. Kasi kami hindi talaga makakahabol sa liturgy dahil nga yung work ni Alvin. So at least 'di ba, try namin naman makahabol sa Station of the Cross. So last year, nakapag-Station of the Cross kami or nagvisita iglesia together with Lopena family. So yun yung punta kami sa mga churches, nag-pray kami, and yun, napaka-memorable din. Yes, Kuya Mateo is there, yun yung naaalala niya. Niyayaya nga rin kami, kaya lang nga si Alvin yun, may pasok ngayon.
Ayan, kaya hindi kami nakalibot ng mga simbahan for this time. Grabe, uy. Ang loko naman ng weather na to. Buhos ng snow kahapon. Tapos tirik na tirik yung araw ngayon. Plus 10. Plus 10. Tamo naka-winter jacket ako, mukhang tatanggalin ko kasi ang init pala. Kasi hindi nga ako lumabas ngayon, no, kasi holiday. Pero si Alwin may work, so bahay lang kami ni Zion. So ganito na pala kainit sa labas. Kala niya kasi guys, yung sabi ko sa kanya, tinanong niya ako anong weather baby? Sabi ko 9. Sabi niya, nakaisang ano lang ako, sweatshirt. Sabi ko, okay na yan. Kumuha pa rin siya ng Mas jacket mabuti na yung sobra. Bagay, pwede Diba? mo na iwan sa kotse yan. Oh, iwan na lang natin kasi parang na sobra, na over tayo pala ng pato ngayon. Mainit guys. Nainitan ako. Ayan. So, ang problema nga lang namin, kasi sabi ni Sis Ice ay nasa basement na sila. Ganon kasi yung nangyayari kapag overflowing yung tao guys sa simbahan. Hindi na kasya sa main floor, di ba? Pati yung basement doon na nag-accommodate ng Dati mga rin, di ba? tao. So nakapag-attend na rin kami dati niya, nasa basement kami. Pero syempre talaga, nag-park na kami noon ng malayo. Kaya ngayon, expect na rin natin na park kami ng malayo. Buti na lang, ayan o, hopefully makaabot tayo, no, at maumpisahan natin ang first station of the cross. So yun guys, update tayo mamaya. So ito na guys, St. Albert the Great Parish tayo. Ang gagawin na lang natin ngayon ay maghanap ng parking. Ito si Bro Box to, yung nasa harap. Oo nga. Ayan, tingnan natin kung saan na tayo dalhin. Feel ko nga sa basement din. At puno. So yan guys, no, bumaba na kami pero bumalik na naman tayo sa car dahil hindi pa pala tapos nga yung liturgy. So ayan nga, as mentioned nila Sis Ice, napahaba. Ano bang sunod? Until now, umahalik pa rin yata sa cruise pero hindi na nagpapapasok kasi nga sobrang dami na ng tao. So kung 4 Station of the Cross daw yung a-attendan, ay wait na lang daw matapos yung liturgy. Ano So sunod ba sa liturgy? yun yung Station of the Liter Cross. H. Yeah! Wali. Liturgy, liter H daw. Ay, naku po. Wale. Diyos ko, wale. So, nakasalubong din namin sila Bro Bro, Bogs, yeah. tsaka si Sis Lara. Hindi rin sila Hindi sila nakapasok. Although, nakapag-liturgy sila kaninang umaga. So, aantay na lang din nga daw sila sa car kasi wala namang antayan or upuan sa Lamig din kasi harap. dun sa labas. Si Alwin nga nilalamig. Nilalamig nga ako guys, actually nanginginig nga ako ngayon. So, ano kasi kami parang magkaka-flu ba? Parang ganyan. Parang- Kung tamlay ang katawan. Kanina kasi pagpasok ko, ang sakit na naman ng lalamunan ko. Yan, Ano kasi ako natin. guys remember pag nung nasa Pilipinas tayo, pag yung may nasisingot ako ng let's say alikabok, bumabara na yung parang sumasakit na yung lalamunan Allergy, ko. baka allergy yung Tapos yun na, simula na yan. Kaya nga yung yung pag sa Pilipinas yung amoy ng aso, 'di ba? Ayoko. Yeah. Pero dito okay sensitive yung naman, wala kanyang namang amoy yung mga aso dito. ilong. Ayan, so obserbahan din kasi mamaya pasakit-sakit si Alvin ay kailangan na naming umuwi. So depende. Check Sabi ko ko naman nga, yung BP ko, okay naman. ayan. Hindi ko nga alam kung reliable yan. Yung BP niya nasa relo. Okay naman. Ano to eh. Ayan. So wait muna kami dito guys. Parang iba talaga ang pakiramdam ko. Pero sana i-heal tayo ni Lord. Sana maging okay ako. Medyo nilalamig talaga ako. Pero anyway, kaya pa naman. Ayan, so nag-message na sa amin si Sis Ice na binuksan na raw yung yung baba. So pwede na tayo pumasok. All the mysteries of Christ in her heart. Retrace the steps of her son's passion and the significant events that happened along the way, keeping in her memory and for the memory of the church, the sacred path on which the Son of God trod to accomplish our redemption. Let us all now come together in solemn and thoughtful reflection of our Lord Jesus Christ's journey. And for me in heaven's life. We adore you, Lord Jesus, and we praise you.
so that we may dedicate our lives unselfishly in love and in the service of our families and community. May we forever display your love and goodness to all. Ayan guys, no? So natapos na rin natin ang Stations of the Cross. And yun, kasama natin yung mga bros and sis natin kasi ang nag-lead talaga ngayon ng Station of the Cross ay ang mga couples for Christ. Ayan, so nandito na tayo sa bahay. Ayan, si Zion ay nakatulog na pala. Hindi namin na mamalayan. Tulog na siya sa likod. Kasi nap time niya na rin talaga ngayong gantong oras. Actually, kahit kanina dun sa Antok na siya. oo, inaantok na siya. Ayan. So, yan, yakyat na lang din namin si Zion and tayo ay magpapahinga na rin. Hindi na rin magandang pakiramdam nito. Oo guys, hindi mas maganda yung pakiramdam ko talaga. Alright. Later na lang ulit. Morning guys. Ayan, so ngayon, and nililinis na nung namin yung mga yellow, no? Doon sa kabilang side kasi hindi naaarawan kaya doon yung may yellow. Unlike sa amin, dito, tuyo na. Tuyo na yung parking pad natin. Ayan. Tsaka maganda na rin yung weather ngayon, actually. Tapos, kahapon, guys, hindi ko na natuloy yung vlog after natin mag Station of the Cross. Na guys, nagpahinga na talaga ako kasi iba yung pakiramdam ko. Tapos nanginginig talaga ako sa lamig. Hindi ko alam kung bakit. Dahil, ewan ko, siguro sa sobrang pagod na rin. And yun, pagdating namin sa bahay, tatlo agad kami natulog. Tapos late na kami nagising. Ayan, so anyway, ayan, so ang gagawin lang natin ngayon ay, syempre pahinga. Tapos mamaya alis lang din kami ni Emma, may gagawin lang kami importante. Then mamayang gabi ay, makiki-jam lang tayo dito sa ating kaibigan na nakakasama rin sa tugtugan. Ayan, so katuwaan lang naman to and I think nandito sila Ina Andolong, no? Mamaya makikita niyo yun kung makakapag-vlog tayo doon, tatry natin makapag-vlog, pero kung hindi man ayun, siguro yung jam na lang namin yung i-record natin. Ayan, so si Emma actually medyo masama din ang pakiramdam. Ewan bakit parehas kaming iba yung pakiramdam. Tas yung lalamunan ko nga masakit na naman. Alam niyo yung tipong pagigising ka sa umaga, yung parang yun nandito mo ata, o hindi ko ma-explain kung saan yung sakit, nandito o nandito. Basta parang paglulunok ka, masakit. So ako kasi guys, pag ganyan, diyan nagsisimula na naman yung ubo, sipon, pero sana wag naman. Ayan nga, panay nga inom ko rin ng gamot. Tapos yung natira kong backlist, yun, iniinom ko ulit, tinatry ko ulit siyang uminom at least twice a day para at least gumaling agad, no? Ayoko na paragalin kasi ang hirap talaga pagka nagkasakit dito. Ewan ko, siguro dahil na rin sa weather, paiba-iba rin kasi ang weather dito. Minsan mainit, tulad ngayon, mainit. Nasa plus 8 ata kami ngayon. Plus 8 nga ba? O plus 9. Tapos nung nakaraang araw, di ba? Ang lamig. Yung sobrang lakas ng snow. Nagma-minus 8, minus 9 kami. So, iba-iba talaga yung weather dito. Kaya siguro isa sa mga reason din kung bakit ganito rin yung nararamdaman natin. Nagkakasakit tayo, nagkakasipon. Tapos especially sa trabaho ko rin, init-lamig din yung pinapasukan ko. More on, kasi kami talaga guys, more on freezer. Ayan. Tapos, yun, so far so good naman ang work namin ngayon. Hindi naman sobrang slow. Okay naman ngayon. Nakaka-survive naman yung yung company, and which is good, no? Kasi even holiday, pinapasok kami dahil nga kasi mayroong mga pending na dapat gawin na kailangan ay ma-deliver namin. Ayan, so at least, 'di ba? Maganda 'yan kasi pag holiday ka tapos may pasok ka, times 2.5 yun, di ba? So, okay na rin. At malaking tulong din yun. Kasi, sa totoo lang guys, tinanong kami dyan ng boss namin nung nakaraang linggo kung sino yung gustong pumasok. Nagtaas agad ako. Kasi limited lang daw kasi yung slot. So, kasi nga, hindi naman daw ganun ka-busy talaga yung time na yon. Kaya sabi niya, kung sino yung willing, taas kamay. Di taas agad daw kamay. No?
So, yung iba, kasi yung mga puti, ayaw talaga nila, parang hindi nila papasukan. So, yun, ganun lang yung ano natin, work natin ngayon, which is happy naman kami kasi unlike before talaga na sobrang slow kami, halos pinapauwi kami ng, hindi naman force na papauwiin ka, may choice ka kung mag-stay ka or uwi ka. Pero, syempre parang sa hiya mo na lang din sa company mo na mag-stay ka. Although pwede naman, maglilinis-linis ka nga ng mga tatanggalin mo mga blue palette, ganyan. So, tipong linis lang talaga. Hindi naman yung sobrang magmamap ka. Hindi ganon. Parang tatanggalin mo lang yung mga blue palette doon sa mga aisle, yung mga nawalan laman. Tapos magbibilang ka lang ng mga cases. Nag-inventory ka, parang ganon. So, isa-isahin mo yung bawat aisle. Ang mahirap lang, pag sa freezer, kasi siyempre malamig, tapos hindi ka gumagalaw, mas lalamigin ka. Unlike pagka picker ka, kahit sobrang lamig, hindi mo mararamdaman yung lamig kasi gumagalaw yung katawan mo, no? Yun lang naman yung problema kapag nagbibilang kami ng inventory. So, syempre, lakad. Ang haba nun. From number 1 hanggang 52 slots. So, isa-isahin mo yun. So, bibilangin mo pati bawat cases, bawat layer. So, hindi naman siya ganun kabigat, pero malamig. So, maraming umaayaw talaga sa ganun. Pero ako kasi, hindi naman ako namimili ng work talaga. Kung ano yung meron, ginagawa ko. Kaya yun. Yun lang naman. Yun lang na-share ko lang naman yung ginagawa natin. Alright, so yun guys, no, and siguro hindi ko na patatagalin tong vlog na to, and I hope na nag-enjoy kayo. And pasensya na kahapon, hindi kami masyado nakapag-vlog kasi talagang iba yung pakiramdam namin ni Emma. Alright, so hanggang na lang. We'll see you on the next one. Peace.